Mga karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay ang traffic situation dyan sa may EDSA Pasay Road. Sa mga hindi pamilyar, ito yung boundary ng Pasay at Makati. Unahin natin na sa kanang bahagi na inyong mga screens, yung mabagal ngayon ang daloy ng trapiko. Yan yung southbound lane ng EDSA. Yan yung paakyat ng Magallanes, papunta ng Parañaque, papunta ng Pasay. So nagkakaroon ng build-up dyan kasi nagsasangay yung daan pagdating dun sa may South Superhighway. Nandyan yung papunta ng Magallanes at nandyan yung papunta nga ng Pasay. Samantala, nasa left side ng inyong mga screens, ito naman yung northbound lane ng EDSA. Ito yung galing ng Pasay, galing ng Parañaque at papasok ng Makati. Samantala, ito naman ang sitwasyon dyan sa may BB Soliven, sa may EDSA Green Hills, sa mga hindi nakakalam. Unahin natin na sa kanang bahagi ng iyong screen, medyo mabagal ang daloy ng trapiko na rin. Ito yung galing ng Quezon City at papunta ito ng Ortigas area, papunta ng Mandaluyong. Nagkakaroon ng build-up habang papalapit kayo dyan sa may Ortigas flyover. Samantala, nasa dulo ng inyong screen sa left side, mabagal ngayon ang daloy ng trapiko sa northbound lane ng EDSA dyan sa may White Plains. Yan yung galing ng Mandaluyong at papasok ng Quezon City. Rush hour ngayon kaya medyo mabigat na ang daloy ng trapiko. June 27, 2025, Biyernes. Sahod na ba o petsa de peligro pa rin? Huwag kayong mag-alala, sagot namin ang mga impormasyon at balitang dapat nyong malaman. Kasama nyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa East 30, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Tatlong minero na natrap sa tunnel ng Minahan sa Nueva Vizcaya, patay. Isa sa mga volunteer rescuer nasawi rin. Sensitibong balita, bagong silang na sanggol, patay matapos maipit sa kadena ng motorsiklo. Senator Alan Peter Cayetano, kumambyo, hindi raw pwedeng unahin ang pagdedesisyon sa impeachment case laban kay VP Sara bago pa man maipresenta ang mga ebidensya. Palasyo, may pasaling kay VP Sara sa issue ng pagiging makabayan. Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa hayop at malansang isda. Paano pa kaya ang isang Pilipino at isang leader na umaming hindi mahal ang kanyang sariling bansa? Ang sabi, ako daw po ay merong thyroid cancer. Radio DJ at content creator na si Nicole Yala, kinumpirma ang may thyroid cancer siya. Na-recover na ang mga labi ng 3 minero at isang volunteer rescuer na natrap sa loob ng minahan sa Nueva Vizcaya. May report si Ryan Paraboles. Sunod-sunod na inilabas mula sa tunnel ang bangkay ng 3 small-scale miners na pumasok sa minahan nitong Lunes ng gabi sa barangay Runruno. Kinilala ang mga biktima na sina Daniel Segundo, Florencio Indopia at Lapihon Ayudan. Nitong Miyerkules naman nakuha rin ng bangkay ng volunteer rescuer na si John Philip Ginihid. Sinamahan ni Ginihid ang kaibigan para hanapin ang kapatid ng isa sa mga minero. Martes naman ang ma-rescue ang 2 pang minero na sina Alfred Dulnuan at Joval Bantian. Ayon sa isa sa mga volunteer, kawalan ng sapat na oxygen sa loob ng tunnel ang posibleng naging sanhi ng kamatayan ng mga minero. Aniya, lubhang mahirap at peligroso ang rescue operation sa tunnel dahil maging sila ay nahirapang huminga habang nasa loob ng tunnel. Nakatuwang naman ang iba't ibang sangay ng lokal na pamahalaan sa rescue and retrieval operation ng mga volunteer sa komunidad ng Runruno. Ryan Paraboles, Sumarangkada sa Pagbabalita. Sugatan ng 2 tao matapos sumiklab ang sunog sa barangay Inayawan, Cebu City. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Aabot sa 12 bahay ang nasunog sa sitio Bamboo White Road sa barangay Inayawan sa Cebu.
Alas 3 ng madaling araw kanina nang maabisuhan ng mga bumbero na may sunog. Umabot ng mahigit 1 oras bago naideklara itong fire out. 2 ang kumpirmadong sugatan sa insidente. Ayon sa mga residente, nagsimula sa isang paupahang bahay ang sunog. Pansamantalang naninirahan ang nasa 15 pamilya sa mga modular tents sa Inayawan Gym. Patuloy naman ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection upang malaman ang sanhi ng sunog at ang halaga ng pinsala nito. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Pasintabi po sa sensitibong balitang ito. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang bagong silang na sanggol sa Tagkawayan, Quezon. Namatay ang baby matapos maipit sa kadena ng motorsiklo. May report si Ryan Paraboles. Maingat na inaalis ng mga rescuer ang asul na kumot na yan mula sa kadena ng motorsiklo sa Tagkawayan, Quezon. Kalkulado ang bawat galaw dahil ang nakabalot sa kumot ay ang bagong silang na sanggol. Pero kahit anong ingat ng mga rescuer, naipit na ang sanggol sa mismong kadena. Naisugod pa ang baby sa ospital pero idineklara ring dead on arrival. Ayon sa mga otoridad, kalalabas lang ng ospital ng 3-day-old baby. Sakay ng motorsiklo ang sanggol na nakabalot sa kumot habang karga-karga ng nakabakride na ina. Labis naman ang hinagpis ng mga magulang ng sanggol dahil bangkay na nilang naiuwi ang anak. Paalala naman ng mga otoridad, bawal isakay sa motorsiklo ang mga bata. Ryan Paraboles, sumaarangkada sa pagbabalita. Natagpuang patay ang isang barangay secretary sa Cebu kaninang madaling araw. Ayon sa mga pulis, may tama ng bala ang biktima. Nagbabalik si Clark Pasuit. Wala ng buhay nang madatnan ng mga otoridad ang 62 anyos na babae sa barangay Dungguan sa bayan ng Dumanhog sa Cebu kaninang madaling araw. Kinilala ang biktimang si Celsa Redondo, sekretary ng nasabing barangay. Alas 4 ng madaling araw nang matanggap ng mga pulis ang impormasyon. Ayon sa mga pulis, may tama ng bala ang biktima. Patuloy na iniimbestigahan ng mga pulis ang krimen. Partikular na inaalam nila kung may kinalaman ba ang pagpatay sa trabaho ng biktima bilang barangay secretary. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Nasa ilalim na ng Witness Protection Program ng gobyerno ang 3 hanggang 4 na testigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon nito kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na una nang nangako na tutulong sa pagbiyahe sa mga testigo sa The Hague, Netherlands. Siniguro ni Remulla na gagawin ang lahat para matiyak ang kaligtasan ng mga testigo. Dagdag pa ng kalihim, posibleng madagdagan ang bilang ng mga testigo na ilalagay din sa Witness Protection Program. Good news mga motorista, inaasahan na ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo batay sa 4 na araw na kalakalan sa Mine of Platte, Singapore. Ayon ito kay Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Tinatayang nasa piso hanggang 1 peso and 40 centavos ang bawas kada litro ng gasolina. 1 peso and 60 centavos naman hanggang 2 pesos and 10 centavos sa diesel at 2 pesos hanggang 2 pesos and 20 centavos sa kerosene. Ayon kay Romero, ang rollback ay kasunod na rin ng paghupa ng tensyon sa gitna ng silangan matapos maipatupad ang ceasefire sa pagitan ng Iran at Israel. Magpapatupad na ng maximum suggested retail price ang Department of Agriculture para sa bawang at sibuyas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layunin nito na pigilan ang sobrang pagtaas ng presyo sa gitna ng gulo sa gitnang silangan na nakakaapekto sa global oil market. Sa panukala ng DA, aabot sa 100 pesos ang SRP ng imported garlic habang nasa 100 hanggang 120 pesos naman ang presyo ng mga sibuyas. Pero babala ng kalihim kapag hindi sinunod ng mga retailers ang SRP, posibleng magpatupad na ng price cap. Patay ang isang magnanakaw matapos makipagbarilan sa pulis sa Danau City, Cebu. Pero napatay din ang rumesponding pulis matapos barilin ng suspect. Exclusive, nagbabalik si Clark Pasuit.
Dead on the spot ang lalaking ito na nabaril kaninang hapon sa may bus terminal sa Danau City, Cebu. Sa inisyal na investigasyon, sinasabing nakatanggap ng alarma ang Danau Police Station hinggil sa isang pagnanakaw. Daling rumisponde ang pulis na kinilalang si Patrolman Mark Ornopia. Nagkahabulan at nang muntik ng mahuli ay binaril ng suspect ang pulis. Tiyempo naman na may dumadaan na armored van at binaril rin ang suspect. Agad dinala sa ospital ang pulis habang dead on the spot naman ang suspect. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad, gayon din ang pagkakakilanlan ng suspect. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, pagtawag ng bobo ni VP Sara sa mga pumupuna sa kanyang mga pagbiyahe abroad hindi raw tama para sa isang mataas na opisyal ayon sa ilang mambabatas. Dapat daw hindi balat sibuyas ang bise. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Nagsumiti na ng sagot ang House prosecutors sa ad cotelum response ni Vice President Sara Duterte sa impeachment na inihain laban sa kanya. Tinutulan ng House prosecutors ang anilay mapanlinlang at maling pahayag ni VP Sara sa kanyang answer ad cotelum. Nauna nang hiniling ni Duterte sa nasabing sagot na ibasura ang impeachment complaint laban sa kanya at sinabing wala itong bisa sa simula pa lang. Kung maaalala ninyo, nag-issue ng kautusan ang impeachment court. Sinasabi na na padalan ng writ of summons si Vice President Sara at ilakip dito yung articles of impeachment. So, nung sinerve po yung summons na yung articles of impeachment, na natanggap naman niya and sinagot niya. Pangalawa, yung articles of impeachment po, if you will remember, dinifer ng House of Representatives yung pagtanggap nito, pinagpaliban. Pangatlo, nag-issue ng order ang impeachment court na they are not dismissing or terminating the proceedings. So, buhay na buhay ang articles of impeachment. Samantala kanina, nagsumiti na rin ng counter affidavit si Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. Kaugnay ng mga kaso ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. Samantala, habang papalapit na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isa sa mga senador ang nagbabala kontra sa agarang pagbasura ng kaso. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, maaaring pwede ito pero hindi dapat madaliin. Narito ang report ni Angela Babad. With today, ibig sabihin Senator Alan Peter Cayetano nagsalita sa gitna ng umiingay na mga tanong tungkol sa posibleng agarang dismissal ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa senador, tama ang sinabi ni Senate President Cheese Escudero na pwede ang motion to dismiss, pero dapat magsimula ang trial kasabay ng kalinawang legal at hindi dahil lang may numerong pamboto. Giit ni Cayetano, hindi pwedeng unahin ng pagdesisyon bago pa maipresenta ang mga ebidensya, lalo na't may petisyon pang nakabinbin sa Korte Suprema mula kay Vice President Sara Duterte. Tinuligsari ng mga grupong progresibo ang posisyon ni Escudero, kabilang ang Bayan Chair Teddy Casino na nagbabala laban sa anumang shortcut sa impeachment process. Kasabay nito, kinumpirma naman ng Korte Suprema ang petisyon ni Vice President Sara para ipatigil ang trial, kabilang sa mga alibi, umanong burden sa gastos at multiple complaints na labag sa konstitusyon. Pinaghahandaan na rin ng mga legal experts at observer groups ang posibleng pag-usad ng trial at ang pagtutok ng publiko sa sino mang senador na maaaring magmosyon para ibasura ito bago pa magsimula. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Sa gitna ng mainit na usapan, ukol sa posibleng agarang pag-dismiss ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, mainit pa rin ang mga tanong kung naaayon ba ito sa ating saligang batas. Kaugnay niyan, kasama natin ngayon si Attorney Mel Santamaria.
law professor sa Ateneo, FEU, UST at PLM Law Schools at dating dean ng FEU Institute of Law. Magandang hapon, Attorney Dean Professor Mel. Welcome po sa Arangkada Balita. Magandang hapon sa iyo, Ninya, Jack. Salamat po. Good afternoon sa inyong lahat. Attorney Mel, ayon po sa Senate President, walang bawal na mosyon sa impeachment court. Pwede raw magmosyon to dismiss or convict agad. Legal po ba ito, sir? Sa aking opinion, mali yan. Sapagkat ang hangganan ng mga alituntunin ng Senado ay dapat umayon sa ating konstitusyon. Malinaw naman ang konstitusyon, hindi naman gumagamit ng komplikadong mga salita. Ang salita ng konstitusyon, basta't nakuha nyo na, kayo ay mag-try and decide. Sa ating wika, maglitis at humatol. At alam naman natin ang ibig sabihin ng paglilitis Pagtatanggap ng ebidensya, papakinig sa mga testimonya, connecting the dots, at pagkatapos, maghahatol. So, malinaw na malinaw, paglilitis at paghahatol. Bagamat ang ating konstitusyon ay nagsasabi na ang Senado ay pwedeng gumawa ng kanilang mga alituntunin, pero hindi sila pwedeng lumabag sa boundaries na sinet ng ating konstitusyon. So follow up lang, Attorney, saan po nakuha kaya yun ni Senate President? Who's, we all know, abogado rin naman Sa po siya. katunayan, hindi ko alam. Para siyang humuhugot sa hangin. Sapagkat nga, malinaw naman ang mga kataganang batas dati ng konstitusyon. Maglitis kayo at maghatol. Hindi kayo pwedeng gumawa ng anumang mga bagay na makapag-i-interrupt sa trial. Kasi to try and to decide. Ang isang motion, di ba basta nag-file ka na ng motion, anong nangyayari? Interruption na. Disruption na. Wala ng continuity. Hindi iyon ang diwa ng ating saligang batas. Sapagkat ang impeachment proceeding ay isang katangi-tanging proseso na diretsa lang sa mga makapangyarihang tao. So dapat mabilis ang proseso sapagkat may politika ito. Baka may mangyari sa bayan kung ihahaba natin ang paglilitis. Yun nga, speaking of ihinahaba, sobrang delay na ho talaga ang ating nararanasan sa impeachment trial na ito na wala nang forthwith di ba? Oo. May parusa ho ba? Kasi actually, follower niyo ako sa Twitter po, attorney. Meron kayo binanggit dun yung Article 207 ng Revised Penal Code. Applicable ba to? Kasi yung Article 207, partner, yung parang delay, malicious delay ng justice, ay punishable yan. So parang pasok ho ba dito? Alam mo, nakalagay sa Article 207 ng Revised Penal Code, ang sino mang wes na nag-aantalang malisyoso sa isang paghahatol ay maaring maparusahan hanggang 2-4 na buwan. 4 na taon. So, ang sabi nila, west lang yan. West lang yan sa mga normal na korte. Pero kung babasahin mo ang Revised Penal Code, hindi naman nagka-qualify If the law does not distinguish, we should not distinguish. Ngayon, ang impeachment court, they are a court of law na sila ay maglilitis at maghahatol. Sino lang gumagawa niyan, di ba, Wes? So, ang aking opinion lamang, baka maaaring pumasok sila kung mapatunayang may mali siya ang mga ginagawa nila ngayon. Yun ang papatunayan. Wala. Kung meron. Okay. Sir, sa mga naging impeachment trials in the past dito po sa Pilipinas, particular kina CJ Corona at dating Pangulong Estrada, naisama po ba ito nga motion to dismiss before presentation of evidence o lagi po ba tayong dumediretso sa trial? Trial and diretso. Wala, di ba? ganito. Nakikita natin, nagpe-present sila, pumapasok ng mga abogado, nagpapakilala silang lahat, at dali-dali ang nag-uumpisa. Sapagkat ang nakalagay sa kanilang mismong mga alituntunin, pagkatapos, sabihin kay VP Sara, guilty ka ba o not guilty? Kung sinabi niya, not guilty or guilty, kung ano man nasabihin niya, sa susunod na araw, every 2 o'clock, tuloy-tuloy na. Iyon ang nakalagay sa mismong alituntunin nila. So, I don't know where the hesitancy or the resistance is coming from. Di ba? Ang dali lang intindihin ng mga alituntunin at pati na rin ang ating saligang batas. And attorney, nakita naman natin, kayo ba, sa observation nyo, sa nakikita nyo sa mga ibang judges natin, sa senator judges natin, na nag-openly, sinabi na nila na sumusuporta sila kay sa mga Duterte. Di ba? Meron naman nun, kahit sunugin pa siya, Duterte siya. So nakikita nyo po ba na makakuha pa tayo ng isang fair trial mula dyan? And anong take nyo doon sa pag-i-inhibit ng mga ganun po? Okay. Number 1,
dapat ang West hindi gumagawa ng ganon. Dapat hindi siya nagpapakita ng pangitain kung saan siya kumikiling. Maaaring sabihin niya ganito, titignan natin ang ebidensya. Pero hindi niya dapat sabihin kung saan siya kumikiling. Kung sinasabi niya kumikiling siya sa isang parte, palpak talaga yon. Hindi pa pwedeng mangyari yon. Ngayon, may mga nagsabi ng ganyan, kumikiling ako dito, kumikiling ako ganyan. Dapat ba siyang pa-inhibit? Dapat siyang pa-inhibit. Pero, impractical. Bakit? Number one, kung ipapa-inhibit ng kabilang panig, yung mga di umano'y kumikiling na West, ang magde-decide kung sino mag-i-inhibit ay yung mismo kumikiling na West. Ako mismo ang magde-decide kung mag-i-inhibit ako. Okay? Kung ang magmumungkahi naman na mag-inhibit yung kapwa niya, mga West, forgive my words, but katangahan yun. Because walang West na nagpapa-inhibit sa kanyang sariling West. So, milagro na naman yon. Ngayon, kung sakasakaling nag-inhibit sila, hindi sila nag-inhibit, baka, para lang sa akin, baka pain yun. Para umakyat sa Korte Suprema. Hindi nag-inhibit, aakyat na kami sa Korte Suprema kasi dapat inhibit mo sarili mo. Anong mangyayari? Pag-aantala na naman. Nako. Antala. Ang sigurado lang nating nakakasigurado lang nating nangyayari sa impeachment na to so far ay ang pag-aantala. Yun nga po, puro delay at kung i-delay nga ang trial hanggang hindi pa resolve yung petition pa, iba pa to ni VP Sara sa Supreme Court, ang kailangan ba talagang hintayin pa ang desisyon ng Korte Suprema raw o pwedeng ipagpatuloy ng Senado ang trial nang hindi sila makakasuhan ng kawalan ng jurisdiction? Technically, pwede. Sapagkat sa ating struktura ng gobyerno, bawat sangay ay separate in itself. Bawat sangay ay supreme in itself. So ang ating legislature, supreme sila. Ang ating Korte Suprema, supreme sila. At ang ating executive, supreme sila. Ang pag-uugnayan nila ay true courtesy lamang. So, maaaring sabihin ng Korte Suprema, pwede bang itigil niyo muna habang kami ay nagdidinig sa kaso ni VP Sara? Pwedeng sabihin ng legislature as a matter of departmental courtesy. O sige po, okay po. Pero kung sabihin nung Senado, ayaw namin, separate kami, tuloy namin to. Tuloy. Pero kung sabihin ng Korte Suprema, merong sinyal na mukhang nang abuso kayo sa inyong diskresyon. Yun yung tinatawag na grave abuse of discretion. Doon lang makapag-uutos ang Korte Suprema na pwede bang itigil nyo. Pero yung grave abuse of discretion, napakahirap kasing i-prove, diba? So, ang antas ng pagpipigil ay napakataas. At sa ngayon, sa tingin po ninyo, there's no reason na ipigilan itong pag-usad ng impeachment case. Walang reason para pigilan ang pag-usad nito. Anumang motion ay makapagdi-disrupt sa trial na itinatakda at ginagawang obligasyon para sa mga senador na gawin. So kaya nakakapagtaka na bakit ganito ang nangyayari? Kasi kung nung Pebrero pa na i-transmit, ngayon, baka malamang, baka natapos na tayo. Hindi na natin Kaya nga po. Tapos na ito. Whether acquitted or guilty, di ba? Basta't maumpisan lang ang proseso. Kasi ang pinakamahalaga sa puntong ito ay makita natin ang nilalatag na ebidensya. Kung walang ebidensya, acquit. Kung may ebidensya, sorry, guilty ka. Di ba? Yun lang. Attorney, anong reaction doon sa sagot ni VP Sara, yung ad cautelam answer niya? Is parang hindi naman niya sinagot bawat article. Ang sinabi niya, chismis lang daw yon at walang basihan. Okay. In a way, parang ituturing nila, sagot. O di, ito. Kaya nga ikaw ay dapat maglatag ng ebidensya. Basta't ang isang sinasakdal ay sumagot. Ang tawag dyan, there is already a joinder of issue. Kahit ano pa ang sagot niya, kahit ang pagpasinungaling mo ay mababaw, pinasinungalungan mo. Kumabit na ang issue. So, umpisa na dapat. Tingnan natin kung sino ang nagsasabi ng totoo. At malalaman lang yan
sa paglalatag ng ebidensya. Ayan. At, At inaano nga nila, problema nga, hindi mailabas-labas yung ebidensya, pero pinapadismiss na. Pero tama ho ba yun? Tama na may sinabi ni Senator Cayetano na hindi mo pwede i-dismiss nang hindi pa nakikita ang evidence. Eksakto. Dapat makita natin ang ebidensya. Kasi ang ebidensya, kasi ang impeachment hindi dapat i-decide on the basis of alyansa o puot doon sa sinasakdal. Dapat, sabi ng batas, maglitis kayo at maghatol. ano po itong motion to convict na sinasabi ng Senate President na pwedeng mangyari even before the, tama po ba, presentation of evidence? Hindi ko narinig yan, pero kung sinabi niya nga, Either dismiss or convict, sabi po. kung may motion to convict, motion na walang base yun. There is no such thing. Bago ka makapaghatol, whether conviction or acquittal, dapat ayon sa mga katibayan na nilalatag. Kung ang katibayan ay hindi akma o hindi o kulang, acquit mo. Kung sapat, convict mo. Pero tandaan natin, sa impeachment, ang level ng ebidensya, hindi proof beyond reasonable doubt. Mas mababa. Oo, ano lang yun? Concrete and convincing proof lang. Enough na. Enough na. Hindi proof beyond reasonable doubt. Kasi ang impeachment trial, hindi criminal case yan. It is a high standard administrative quasi-judicial case. Kaya ang level ng ebidensya, hindi parang krimen. Hindi proof beyond reasonable doubt na ikaw talaga. Ikaw, yung ganun, walang kaduda-dudang ikaw. Dito, sa kwentong yan, talagang may substantial evidence na ikaw nga. Ganun lang yun. Tsaka yun nga, partner niya and attorney, no, yung isa pa yung medyo controversial na move, biglang kumilos bigla yung ombudsman eh. Ano ba to? Papabor ba to sa anong basa nyo dito? Panibagong hurdle ba to na pwedeng makadelay? Or ano po, nakikita nyo na biglang naging active yung sumagot na nga ang ating ibinasa mo kanina partner. Sumagot na nga, nagbigay na ng counter affidavit si VP Sara sa Ito ombudsman. talagang role ng ombudsman. Maaari tayong magtaka lahat, no? Maaring dalawang posibilidad ang strategy dito. Although, speculation ko lang ito, Yes, aminin opo, ko. opo. Kasi kung sumang-ayon sa nag-uusig, yung ombudsman, sasabihin ng mga prosecutor, okay, kita nyo. Kung sinabi nung kabila ng ombudsman, ay, yung depensa, tama, okay naman sa kanila. So, maaaring nilang iyon, Gagamitin nila. eksakto ka, Jack. Eksakto. Tamang-tama yung sinabi mo. At, Di ba? ayun na nga either way, no? Depende Either kung way. nasaan kang lugar. Kahit nanonood tayo eh. Para tayong mga observer, di ba? Kaya nga Nanonood tayo, parang sine. Okay? Parang chesto, anong ginagawa nila. Di ba? Oo, Kaya nga. marami tayong natututunan. Oo nga, attorney, sa tagal nga na dinidiscuss ninyo, parang eksperto na rin kami. Kahit hindi kami mga abogado. Sa totoo, Sa talaga. tagal ng impeachment trial na to na matuloy, ang dami na namin nakuha ang info. Alam mo, kaya nga napakaganda na kung tama lang, para kasi sa akin medyo may kapalpakan ng mga nangyayari, kung tama lang at maayos ang galaw ng impeachment, talagang nakakapag-educate sa tao, di ba? Ay, ganun pala. Ay, ganito pala. Tapos babasahin nila, maglitis at maghatol, nasaan na? Wala pa. Di ba? So, Kaya nga po, nako. Basta ito po ako, pag kayo ang professor ko at ako ay law student, ang swerte ko. Ang galing mag-explain. galing mag-explain. Sir, sana next time, imbitahan namin kayo, makabalik uli kayo. anytime. Sige, no? Panghuli po, mensahe nyo sa taong bayan nakikinig ngayon sa Arangkada Balita mula po sa inyong mga eksperto sa batas. So, ang aking advice lang sa mga araw na ito sa ating mga kababayan ay magsuri at tingnan ang mga pangyayari at oras na naglatag na ng batas, kahit anuman ang resulta, tignan nyo ang batas. Para kung ang isang senador sabi, acquitted, pero may katibayan, palpak yan. Talagang magsuri, magpuna, at magbatikos kung kinakailangan sa tamang pamamaraan. Okay. Alright. Nako, maraming salamat po, Attorney Professor Dean Mel Santa Maria. Thank you, sir. Salamat, sir. Ingat po Maraming kayo, salamat sir. sa inyo. Salamat po.
Big winners ang DZMM Radyo Patrol sa East 30 at 92.3 FM Radio Manila sa katatapos lang na 28 Golden Dove Awards sa Aliw Theater kagabi. Nanalo bilang Best Comedy Program for Radio ang Was Happening nina DJ Kiko Kalikot at DJ Mamma Mia. Wagi rin bilang Best Magazine Program for Radio ang Win Today ni Maring Winnie Cordero. At syempre, dapat may blowout, our very own na si partner Ninya Corpus, waging-wagi rin kagabi ng itanghal na Best Public Service Program for Radio ang nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos. Muli, congratulations sa mga nagwagi and blowout naman dyan. Partner, congratulations Sure, ulit. partner, gusto mo, kape? Sige, lang. Pwede na ako. Basta mula Pwede ka na sa ba puso sa mo, masaya kape? na ako. Maraming salamat sa tiwala. Sa aming pagbabalik, higit 1,000 CCTV planong ipakabit ng MMDA para paigtingin pa ang NCAP. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita! Di na raw nagulat ang palasyo sa pagpuna ni Vice President Sara Duterte sa patakaran ng administrasyon sa West Philippine Sea. Sa gitna ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, pinuna ni VP Sara ang presensya ng missile system ng Estados Unidos sa bansa. Sa kanyang talumpati sa Melbourne, Australia, sinabi ni Duterte na hindi dapat pumapanig ang gobyerno sa anumang dayuhang kapangyarihan. Ang dapat gawin, igiit ang 2016 arbitral ruling laban sa China sa pamamagitan ng diplomasya. Pero ayon sa palasyo, klaro ang pagkakaiba nila. Ang Pangulo po taas noo at ipinagmamalaki na siya ay pro-Philippines. Sinabi niya na he will not yield even an inch of our territory. Ang tunay na Pilipino umaawit ng lupang hinirang na may dangal. Sabi nga po ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa hayop at malansang isda. Paano pa kaya ang isang Pilipino at isang lider na umaming hindi mahal ang kanyang sariling bansa? Ano kaya ang kanilang amoy? Dapat maging maka-Pilipinas ang bawat Pilipino. Ito ang inihayag ni Manila 1st District Representative Ernix Junicio bilang reaksyon sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi siya puwapanig sa kahit anong bansa. Nauna nang sinabi ni Duterte na wala siyang kinikilingang kahit anong bansa at nais lang niyang panatilihin ang magandang ugnayan sa lahat ng mga bansa. Pero naniniwala si Junicio na may malinaw na kaibahan ang diplomasya at pagtatanggol sa soberanya. Sabi naman ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong, ang gusto lang ng taong bayan ay malinaw at consistent na posisyon pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Kung ikaw ay Pilipino, dapat pro-Philippines ka. Dapat nagbe-build tayo ng relationship with other countries. Yeah, I do agree. Wala namang masama dun. That's exactly what President Bongbong Marcos is doing. But at some point, when there's an aggressor, a country na ginigipit yung karapatan ng isang bansa, can you simply say na dapat maging magkaibigan tayo? There's a difference in relationship na maging maayos o diplomacy between one country to another. But, you know, there are fights that needs fighting. Filipinos naman are not expecting aggressive rhetoric eh. What they want is consistent position and clarity when it comes to the issue of West Philippine Sea. Kasama natin ngayong gabi via Zoom si Professor Sherwin Ona, isang eksperto sa Security Studies at Public Governance mula sa De La Salle University. Pag-uusapan natin ang mga kilos ng administrasyon kaugnay ng West Philippine Sea at kung paano nga ba ang tamang pagtanaw bilang isang Pilipino sa gitna ng mga sigalot sa karagatan. Magandang gabi po, Professor. Welcome back po sa Arangkada Balita. Jack Batallones po at Ninya Corpus. Magandang
Magandang hapon sa inyo, Nina. Welcome back. And Jack, again, salamat sa inyong imbitasyon. Oo nga, tama nga pala. Nung huli kayo nag-guest dito, wala po si partner ninyo. Wala. Opo. Wow, Professor Ona, paano nyo po tinitingnan ang naging pahayag ng Pangulo na kami ay, quote-unquote, kami ay pro-Philippines bilang tugon sa mga puna ni VP Sara tungkol sa presensya ng US missile system sa bansa? Well, unang-una, ano ba dapat, di ba? I mean, dapat bang maging pro-China yung posisyon natin o pro-US, no? So, I think nasa tamang direksyon or tama, I absolutely agree with the pronouncements of the President na pro-Philippines dapat, no? And siguro ang susunod na tanong dyan, ano ba ang interes ng Pilipinas when it comes to the West Philippine Sea at kung paano niya ninanavigate yung complex environment, geopolitical environment, at kung ano ba talaga ang magiging benefit nito sa Pilipinas. So siguro, I think, yan ang ibig sabihin ng pro-Philippines, no? Yung tinitingnan mo yung interes ng iyong bansa. Okay, sa usaping panlabas naman po, ano po ang dapat maging Filipino first mindset pagdating po sa mga foreign powers tulad ng US at ng China? Yeah, unang-una, no, balik ako sa malinaw na public interest or national interest ng Pilipinas, no, at kailangan nating i-articulate ito, no, at nakikita natin ito sa paano gumalaw ang Pilipinas dito sa West Philippine Sea. Siguro ang mas obvious dito yung nakikitang pambobomba, nakikitang pangraraming ng mga Chinese vessels, ano. Siguro nasabi ng mga kababayan natin, yan lang ba ang kayang gawin ng Pilipinas, no? Sa isang banda, no, kailangan makita rin natin yung pinapaigting na diplomatic efforts ng ating pamahalaan, ano? At kung makikita ninyo, maraming mga bansa ang pumapanig sa posisyon ng Pilipinas, ano? So very aggressive tayo when it comes to our diplomatic and even dun sa ating legal na karapatan dito sa West Philippine Sea. Kaya patuloy na nagpapatrolya ang ating Philippine Coast Guard, ang ating Philippine Navy, at binabantayan ng husto itong Sandy Cay, for instance, ano, dahil nga gagamitin ng China ang mga ito para i-undermine ang posisyon ng Pilipinas. Kailangan tayo maging conscious dyan, Jack and Nina. No? Professor Ona, tingin nyo kung sana ay naging mas matibay or mas matapang tayo sa ating stand sa West Philippine Sea nung nakaraang administrasyon? Kasi nga nakikita natin yun, madalas na yung pambobomba Tingin nyo kung noong previous administration nung lumabas yung arbitral ruling, tingin nyo hindi ito maging ganito kalala? Yun nga Jack, ano, tinawag ito ng former President Duterte na isang piece of paper na dapat itapon sa basurahan, ano? In my opinion, no, it really undermined the position of the Philippines, ano? At hindi ito pro-Philippines, no? At ang nakinabang sa ganitong mga pananalita ay ang Beijing, ang China, no? So ngayon itong mga nangyari sa nakarang administrasyon ay binabawi ngayon natin, ano? Kung matatandaan ninyo, pinagbawalan pa nga ang ating Navy at Coast Guard na magpatrolya doon sa ating exclusive economic zone, no? Ngayon pa lang bumabawi ang ating pamahalaan, ano? Ngayon niya iginigiit ang ating karapatan, ano? Itong sinabi ng Vice President na dinadala tayo sa war footing, ano, itong maaring magkaroon ng gera, ano, dahil nga sa deployment ng mga missiles dito sa ating bansa. Ito ay part ng deterrence strategy ng ating gobyerno, no? Para nga mas maipakita na ang commitment ng Pilipinas ay varied at multidimensional. At sa kabila nga po nitong arbitral ruling, tila hindi pa rin daw malinaw sa marami ang susundin nating rules of engagement pagdating sa WPS. Sa panahon na po ninyo, ano po dapat ang magiging legal or moral na framework ng Pilipinas sa ganitong issue? Unang-una, no, kailangan kumapit tayo doon sa UNCLOS, ano? Ito kasi yung international law na regime na sinusunod ng bawang bansa. Ang Pilipinas ngayon ay working hard towards a code of conduct sa South China Sea, especially sa West Philippine Sea. Aasahan natin ito na paiigtingin ng Pilipinas ang pagpupush ng code of conduct, especially next year na tayo ang magiging chair ng ASEAN next year, ano? At hindi nga naman lingid sa ating kaalaman na isa to sa mga priority agenda ng ating pamahalaan, ano?
para magkaroon nga ng pamantayan or mga rules dyan sa West Philippine Sea or sa South China Sea in general. And Professor Owen, I'm sure meron kayong mga studies kasi expert nga kayo pagdating sa mga ganito. At babalikan ko yung tanong ko kanina, no? Mga anong year or admin ba yung talagang medyo humina yung footing natin pagdating sa claim natin sa West Philippine Sea? Or baka naman kasi previous, baka dating administration pa, hindi lang nabibigyan ng, ng coverage, hindi natin alam na may ganun. Or ano bang, to give us an idea, yung mga nanonood, kailan ba talaga humina yung lumala yung sitwasyon? Well, of course, nagumpisa to nung nagtayo nga sila ng mga fishermen shelter dyan, na sinabi nila na para daw sa mga mangingisda. At after a while, naging ng military bases. Pero talagang na-undermine ang ating posisyon dito sa nakaraang administrasyon dahil nga itinawag niya yung arbitral award natin na piece of paper. At at nakita naman sa mga actions ng nakaraang pangulo o nakaraang administrasyon na na pinagbawalan pa nga, 'di ba? Pagpapatrolya, in-undermine yung BFA, na lumayo tayo doon sa ating mga security alliance, especially sa Estados Unidos. So, doon mo makikita na yung pivot to China nga has really weakened the Philippine position, especially the West Philippine Sea. Okay. Nako, maraming salamat po, Professor Sherwin Ona, sa inyong mga paglilinaw at pananaw tungkol po sa isyong ito. Maraming salamat, Linya, Jack. Happy weekend, sir. Ingat po. Thank you. Palalakasin pa ang No Contract Apprehension Policy or NCAP sa buong Metro Manila. Ayon sa MMDA, target nilang magdagdag ng 1,200 CCTV cameras bago matapos ang taon. Sabi ni MMDA Chairperson Don Artes, ginagawa na ang paglalagay ng fiber optic lines para mas malinaw ang video feed at maiwasan ng delay. Sa ngayon, nasa 350 cameras pa lang ang ginagamit sa pagpapatupad ng NCAP pero inaasahang lalaki pa ito sa mga pangunahing kalsada gaya ng EDSA at Rojas Boulevard. Layunin nitong bawasan ng traffic at hulihin ang mga pasaway na motorista kahit walang enforcer sa kalsada. Samantala, kasado na ang mga paghahanda sa pinaka-aabangang Sangyaw Festival sa Tacloban City. May umaarangkadang balita si Hansel Cuevas. Handang-handa na ang iba-ibang barangay at mga eskwelahan sa Tacloban City kasama ang mga participants mula sa Samar at Biliran para sa Sangyaw Parade of Lights sa darating na linggo, June 29. Isa ito sa highlights ng mga aktibidad kaugnay ng inaabangang Sangyaw Festival ng Tacloban City. 14 na powerhouse contingents ang paparada at magbibigay aliw para sa Sangyaw Festival Dance Competition. 15 naglalakihang floats naman ang magbibigay liwanag sa gabi sa Sangyaw Float Parade. Magpapaligsahan ng mga ito para sa tumataginting na ₱200,000 para sa first prize, 300,000 at 200,000 pesos naman para sa second at third prize. Ngayong taon, si sentro pa rin ang tema ng parada sa pagkakaisa, taimtim na pananampalataya ng mga Taclobanon at pag-asang dala ng patron ng syudad na si Senior Santo Niño de Tacloban. Bukod sa contingents at merrymakers, inaasahang dadalo rin sa parada sina Speaker Martin Romualdez, Tingog Party List Representative Yeda Romualdez at Tacloban City Councilor-elect Marty Romualdez na taon-taong nagbibigay ng dagdag kulay at aliw sa parada sa pamamagitan ng pamimigay ng mansanas at pongkan sa mga manonood. Excited kami pa makita yung mga Parade of Lights. From ibang lugar po na magvi-visit dito, gusto rin namin po makita nila yung kung gaano kaganda yung Parade of Lights. First time namin dito. First time namin. Actually, we're from the States. Nasa Manila kami vacationing and now we're gonna be on vacation here. Kagabi, merong concert dito. Mamayang gabi, meron din concert. Mag-attend po kayo. Yun ang hinihintay namin ngayon. Si Clarice, tsaka sino Ben and Ben. I don't even know who they are but I'll find out.
Ikinasana ng Tacloban Police Office at iba pang law enforcement agencies ang plano sa seguridad at sa trapiko, lalo't inaasahang marami ang daragsa sa pagdiriwang. Kagabi, jam-pack din ang isinagawang Speakers Night Concert kasama ng mga FMR Tacloban DJs kung saan sinabayan ng mga manonood ang mga kanta at nakipagrak-rakan kina Yeng Constantino, Zach Tabudlo at BGYO kasama ng iba pang local artists. Mamayang gabi, gaganapin naman ang Tingog Night Concert kung saan magbibigay aliw ang Ben and Ben, Clarice at Ellie Buendia. Hansel Cuevas, umaarangkada sa pagbabalita. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Pinuna ng dalawang kongresista ang paggamit ni Vice President Sara Duterte ng salitang bobo bilang sagot sa kumuye question sa madalas niyang pagbiyahe sa ibang bansa. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Senior Correspondent Willie Delgado Jr. Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko Bobo kasi sila kaya hindi nila naiintindihan. Para kina Manila Representative Ernest Junicio at Lanao Congressman Zia Lonto Adyong, hindi na bago sa kanila na makarinig ng ganitong komento lalo pat galing sa bibig ni Vice President Sara Duterte. Napupuna na kasi ang madalas niyang biyahe sa labas ng bansa. Pero hindi daw dapat ganito ang lumalabas sa bibig ng isang mataas na lider na gaya ng Vice Presidente. Bagamat hindi na nagulat, binigyan din naman ni Adyong na dapat ay may mataas na pamantayan sa diskurso ng mga opisyal ng gobyerno. I'm not really surprised with all these words coming out from the Vice President. That's why we as public officials, we also have to call out. We have to also consistently call out whenever there's a utterances or sentences or words, phrases that comes out from individually. I'm not just specifically citing the Vice President, but as public officials to maintain, sabi nga ni Congressman Ernix, to maintain a semblance of at least man lang a source of respect and diplomacy whenever we engage with other public officials. Sabi ni Adyong, hindi dapat balat sibuyas ang Vice Presidente sa mga puna sa kanya. Nakalimutan na daw yata kasi ni VP Sara na ang lahat ng kanyang kilos at salita ay lalatay sa tanggapan na kanyang hinahawakan. It's not really something that goes directly to the personalities responding to the issue. It's actually the office that represents by this person or by this personality or public official. So when she speaks about certain things in uttering certain words, it does not only reflect her own personality, but it also reflects the office that she occupies, which to us should be held higher in higher standards. Payo naman ni Manila Representative Ernest Junicio, gayahin na lang ng Vice Presidente ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi mahilig sa basagulo. I believe the respect begets respect. No? Wala namang mararating yung mga name-calling o yung mga negative pagtatapon natin ng mga hindi magagandang salita sa kapwa natin. That's why I really commend President Bongbong Marcos sa dami-dami ng tinatapon na putik sa kanya. No, this is my own opinion. No? He maintains that decorum of being a good leader, setting an example to the youth and to the generations coming ng ating bansa na talagang nagbibigay pa rin siya ng respeto. Being an objective leader is what we need. Personal man o opisyal ang lakad, dapat din daw binabangga ng Vice Presidente ang paglabas-labas niya ng bansa kumpara sa nagagawa niya bilang public official. Baka naman daw kasi hindi na namamalaya ng Vice Presidente na mas madalas pa siyang makita ng mga tao sa abroad kumpara ng sariling tauhan sa tanggapan ng OVP. She has her obligation here in the country. So I guess the question really is about the frequency of her travels abroad. Kasi pag ikaw ay opisyal, you are also expected by the public to be present, no, every time in areas where you are supposed to serve, no. Willie Delgado Jr. umaarangkada sa pagbabalita. At kasama po natin ngayong gabi dito sa PRTV Prime Studios ang baltikang political analyst at suki namin dito sa Arangkada Balita, si Ginoong Ronald Llamas.
Magandang gabi po, Sir Ronald. Welcome back. Jeff, at Namiss saka namin kayo. Ninya. No? Ganda lang suot mo Oo, sir. Parang chessboard Tinanggal ko nga yung carpet, ka-pattern ko yung carpet namin ng isang araw eh. Sir Ronald, yun nga po, anong comment nyo muna tungkol sa mga pagbiyahe po na yan? Sinasabi, di naman daw pera ng bayan. May nauwi ba siyang investment sa atin? Well, kung ikaw ang ikalawa na pinakamataas na opisyal ng bansa, hindi ganun kasimple na sasabihin mo lang ito ay personal. Lalo na kung 4 o 5 beses ka lumalabas ng bansa every month. So, dahil Vice President ka hindi ka naman pwedeng absentee public official. Kaya nga lahat kami ay kinakailangan ng permiso sa Malacanang kung kami ay babiyahe. Dahil hindi naman yan basta-basta. Official kami. Lalo na siya na Vice President. Ikalawa ay siguro naitatanong ng iba, kung yan ay personal, saan galing yung budget? Yan ba ay nakareflect sa iyong salin? Hindi yan mura. I'm almost sure business class yan. I'm almost sure meron kang entourage. Yes. I'm almost sure 4 to 5 star hotels yan. Siyempre, kakain ka pa. No? Wala naman diyang Jollibee. No? So, yun ang tanong siguro ng mga tao. Anong gastos dyan? Parang yung tanong sa kanya mga abogado na 18. Diba? Dami, diba? Yes. Yung sinasabing yung gastos doon, diba? Magkano ba ang bayad sa kanila? Pero itong biyahe niya sa Australia, mahalaga yan dahil parang tinext niya yung foreign minister ng Australia. Pero siyempre, foreign minister ka, hindi ka naman basta-basta sasagot sa text. No? At dyan papasok yung isang mahalagang usapin na lumabas today, yung sa ICC interim arrest na nireject ng prosecution. Medyo matindi yung kung nabasa nyo, medyo matindi. Ngayon ako nakakita ng ganung klaseng So, sagot. na-decision na ho ba yung request niya? Well, yung prosecution, sinagot yung request nila for interim release. Ang sabi ng prosecution ay, paano siya ay isang flight risk, lalo na dahil sa actuations ng kanyang pamilya at ng kanyang fan base, yung kanyang supporter, na para daw sekta, parang kulto. At kung ang sigaw nyo ay bring him home, kung ang sigaw nyo siya ay kinidnap, pag pinakawalan namin siya, babalik pa ba siya sa kidnapper? So ginamit nila yung salita mismo ng kanyang mga supporter para i-reject, di ba? Dahil ang assumption sa interim release, babalik ka. Paano babalik ito? Na-kidnap daw siya. So, nga naman. Ang dami. Tapos sinabi pa mismo yung mga statements ni Sarah na ito daw ay hindi magbibigay ng panganib sa mga witnesses. Yung anak mo na Vice President, nagte-threaten ng assassination sa presidente. So, paano kayo hindi magiging threat doon sa mga witnesses? Pero sir, totoo ba na na-reject na ng Australia? May mga nabasa ko pero walang official statement. In so many words, ang sabi ng Australia ay kung sakali, paano wala namang formal request? Kung sakali, ay hindi pwede dito. Sinabi rin ng Belgium kanina na hindi rin pwede dito. No? Dahil may mga lumalabas kasi, dadalhin dito, dadalhin doon. Ang sabi ng mga bansa na yon, hindi uubra. Lalo na kung crimes against humanity dito pupunta. Kaya baka maghanap pa sila ng ibang lugar. Baka East Timor. Pwede. Dahil medyo tumagal doon si Governor Tebes. Yan. Tama. Oo nga. Ang East Timor, ang tagal-tagal nagsha-shopping nga doon habang tayo ay pinaghahanap siya. No? Well, ano pong masasabi niyo doon sa pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano about na pwede muna? Or parang, what's exact words, parang partner? sinabi kasi nagsalita si Senate President Jesus Cordero na pwedeng ma-dismiss via vote. Yes. Pero sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano, yes, pwedeng gawin. Pero ba't natin gagawin? Di ba? Kung hindi naman. Hindi porket pwede mong gawin, ay gagawin mo na. Parang, yes, pwede, pero baka hindi pa ngayon. No? Parang may ganun siyang qualification. So, binabalansin niya. Ayaw niyang banatan si Senate President Jesus Cordero, pero at the same time, sinasabi niya, medyo tatamaan tayo dyan. Dahil yung proposed meeting sa Sunday para mag-meet ang Senate, last day kasi yan nung 19th Congress, 30 kasi tapos na So last day ay pwede daw by majority vote i-dismiss yung impeachment. Sa Sunday, sir? Sa Papasok Sunday. sila? Kaya ang sinasabi ng iba, teka, wala sa Constitution yan. Teka, wala sa Senate rules yan. So anong basihan? No? Although sinasabi nga ni Alan Peter, pwede, pero tama. Tama ba? Could be,
but should be. Ganun yung kanyang kwan eh. Kaya magandang kwan yan. Araw. Dahil Abangan natin very yan, defining yan. Mamaya nga sa pag... It only takes 13 votes. Yes. At siguro depende kung sino yung dadalo. Oo nga po. Baka yung dadalo, yung quorum nung dadalo. Imagine mo kung mas maliit pa. Oo Kaya nga nga sabi ni Senator Laila de Lima, parang may ibang konstitusyon na ginagamit si Oo nga Senate po. President Chis Escudero. Sige po, mamaya pag-usapan natin ha. Pagtapos ng programa, may marami akong tanong. Maraming salamat po, Sir Ronald Llamas, muli sa pagbisita dito sa Arangkada Balita. Maraming salamat. Buwis buhay ang pagtawid sa baha ng mga estudyante sa Mitsalip sa Zamboanga del Sur. Sa viral video, halos ulo na lang ng mga bata at hawak nilang bag ang makikita. Nakaabang naman ang kanilang guro sa kabila. Sa isa pang video, isa-isang tumatawid ng mga estudyante sa rumaragasang tubig. Ganyan ang kalbaryo ng mga bata para lang makapasok sa eskwela. Panawagan ng citizens sa gobyerno, pagawan sila ng tulay sa lugar para ligtas na makakapasok sa paaralan ang mga estudyanteng ito. Again, congratulations. Ay, maraming salamat, partner. Yes. At nakukawawa naman yung mga bata na yun. Kaya nga, yung Sana tumatawid. agad-agad na magawa Maayos po ng yun. paraan. Dahil talagang hindi ho biro yun, ha? Talagang buwis buhay yun, yung ginagawa ng mga Kaya nga, bata. delikado. At yan po ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako po si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita!